Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kinabukasan mo pagdating sa pera, hindi talaga nakasalalay sa kung gaano kalaki ang sahod mo, kundi sa mga aral na natututunan mo tungkol dito? Yan ang mismong puso ng aklat ni Robert Kiyosaki at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Para mas maintindihan natin to, kailangan nating bumalik sa pinakasimula. Kasi ang buong kwento ay umiikot sa kakaibang pagpapalaki sa author, kung saan meron siyang dalawang ama. Yes, dalawa. At itong dalawang to may magkaibang pananaw sa buhay at pera na siyang humubog sa kapalaran niya. At dito pa lang, medyo nakakagulat na, di ba? Kasi yung tunay niyang ama, na tinawag niyang poor dad, ay sobrang edukado. May PhD pa yan. Samantalang yung ama ng kaibigan niya, ang kanyang rich dad, hindi man lang nakatapos ng high school. At para maging mas klaro, pareho silang naging successful sa mga karir nila ha. Pareho silang kumikita ng malaki. Pero sa kabila ng lahat ng yan, yung naging ending nila pagdating sa pera, langit at lupa. Yung isa, yumaman ng todo. Yung isa, naiwan na may mga utang. So, anong nangyari? Well, ang sagot ay wala sa sweldo nila. Nasa isip, nasa mindset. Yung pagkakaiba sa naging kapalaran nila, nag-ugat lahat yan sa kanilang magkasalungat na filosofiya tungkol sa pera. At ngayon, silipin natin yung mga yon. Umpisahan natin sa pinaka-basic. Para sa isa, ang pera raw ang ugat ng kasamaan. Pero para sa isa, yung kakulangan daw sa pera ang ugat ng kasamaan. Grabe no? Isang simpleng linya pero kitang-kita mo na agad yung pundasyon ng lahat. Tingnan naman natin ang payo nila sa trabaho. Payo ni Poor Dad, mag-aral ka para maging magaling na empleyado. Payo naman ni Rich Dad, mag-aral ka para ikaw ang maging may-ari. Dito mo makikita yung classic na employee mindset versus owner mindset. At ito, isa sa mga pinaka-controversial na turo sa libro. Para kay Poor Dad, asset ang bahay, investment. Pero para kay Rich Dad, liability yan. Bakit? Kasi imbis na magpasok ng pera sa bulsa mo, buwan-buwan itong naglalabas ng pera. Dito pa lang, malalaman mo na kung gaano sila kaiba mag-isip kung ano ba talaga ang yaman. So, anong pinagkaiba ng mga pananaw na to? Simple lang, takot versus kaalaman. Si Poor Dad, iniiwasan niya ang risk kasi takot siya. Si Rich Dad naman, hinaharap niya yung risk pero armado siya ng kaalaman kung paano ito i-manage. Okay, at ngayon, dito tayo sa lesson na siguro pinakamadaling i-apply sa buhay natin. Agad-agad. Isang simpleng pagbabago lang sa mga salitang ginagamit natin araw-araw na pwedeng baguhin ang lahat. Sabi ng author, ito raw yung paboritong linya ng kanyang Poor Dad. Ito yung salitang, game over. Pader, sinasara nito ang isip mo sa kahit anong posibilidad. Isang pagsuko. Pero si Rich Dad, bawal na bawal yan. Ang utos niya, palitan mo ng tanong. Kasi itong tanong na to, hindi ito pagsuko. Isa itong hamon sa utak mo para magsimulang magtrabaho. Gets niya yung difference? Yung isa, pinapatay yung utak. Yung isa, binubuhay. Pinipilit kang maging creative, maging resourceful, at humanap ng paraan. At ito yung tinatawag niyang mental laziness. Alam mo yon, yung katamaran mag-isip? Kasi naniniwala siya na yung problema sa pera, hindi yan nagsisimula sa maliit na sahod. Nagsisimula yan kapag hinahayaan nating maging tamad ang ating isipan. So bakit ba natin to pinag-uusapan? Anong kinalaman nitong kwento sa iyo, sa akin, sa ating lahat ngayon? Dito pumapasok yung mas malawak na misyon ng financial education. Ito yung pinakaugat ng problema na tinutukoy ng libro. Ang ating education system gumagawa ng mga magaling na professionals pero hindi tayo tinuturuan kung paano ba talaga gumagana ang pera. Ang resulta, natututo tayong maging alipin ng pera imbes na tayo ang maging amo nito. At imagine, 9 years old pa lang si Kiyosaki, gumawa na siya ng napakalaking desisyon. Pinili niyang pakinggan yung high school dropout na mayaman kaysa sa sarili niyang tatay na PhD. Pinili niya yung landas ng financial education. At para ilarawan kung gaano kalaki ang epekto ng desisyon na yon, parang yung sikat na tula ni Robert Frost. Yung pagpili sa landas na hindi karaniwang tinatahak, yun ang nagdala ng lahat ng pagkakaiba sa buhay niya. At dito tayo nagtatapos sa isang tanong para sa'yo. Kasi ang financial education, isa yung pagpili na ginagawa natin araw-araw. Sa bawat desisyon natin, namimili tayo kung sino ang papakinggan natin. Yung boses ba ni Poor Dad na nagsasabing, hindi ko kaya, o yung boses ni Rich Dad na nagtatanong, paano ko kakayanin? Kaya ang tanong ngayon, aling landas ang tinatahak mo?